Hi guys, welcome back to my channel, and for today's episode, ang pag-uusapan naman natin is yung TEER 1, 2, 3 and TEER 4 and 5. Kasi medyo marami pa rin ang hindi makaunawa or maunawaan kung ano yung ibig sabihin nun, at saka yung NOC or National Occupation Classification. Kasi hindi naman natin sila masisisi, kasi yung ibang nangangarap makarating dito sa Canada walang idea kung ano nga po ba yung ibig sabihin ng mga yan. Bali, ito po ay continuation ng vlog na ginawa ko na yung direct hire natin malilimitahan na. So that means hindi na po lahat ng kababayan nating Pilipino na kahit ano pang klase ng edukasyon or experience ang meron sila, pwede pong mag-apply directly dito sa Canada. So meron na pong ilan-ilan na kailangan ng dumaan ng agency, at ang pwede na lang pong mag-direct is yung nasa TEER 1, 2, 3. Yung 4 and 5 po, which is kailangan ng dumaan sa agency. Well, yung iba po kasi hindi lubos na naunawaan dahil ilang example lang po yung mga naibigay ko, dahil nga po mabilisan lang yung vlog na ginawa ko nung last time. Well, today po, ibibigay ko po sa inyo lahat. Ito po, basahin nyo po, pakikita ko po sa screen. Well, kung makikita nyo po, sa Tier 1, occupation that usually require a university degree. So that means kailangan may degree po kayo. Sa Tier 2 naman po, makikita nyo, occupation that usually require a college diploma, apprenticeship, training of 2 or more years, or supervisory occupation. And sa Tier 3 naman po, occupation that usually require a college diploma, apprenticeship training of less than 2 years or more than 6 months on the job training. Kung mapapansin nyo naman po dito sa Tier 4, occupation that usually require a high school diploma or several weeks of on-the-job training. Sa Tier 5 naman po, occupation that usually need short-term work demonstration or no formal education. So sa personal ko pong opinion, marami talagang mabibisit, magagalit na naman sa gobyerno. Dahil kung babasahin ko po yung mga nasa comment na mga kababayan natin, talagang sinasabi nila na pahirap ang gobyerno, mga ganun. Dahil kung titingnan po talaga natin, yung Tier 1, 2, 3 is a university degree, college diploma, mga nakapagtapos po. And then pagdating sa Tier 4 and 5, high school graduate, elementary graduate, undergraduate, which is sabi nga po nung iba, bakit hindi pa nila nilahat pinare-parehas na hindi na pwedeng mag-direct hire? Bakit yung 1, 2, 3 lang ang pwede at yung 4 and 5 ay hindi? Ang totoo po niyan, pwede pa din naman po kayo mag-apply directly sa mga employer dito sa Canada, sa job bank. Pwede pa din po kung may mag-i-sponsor po sa inyo ng working permit, ng LAMIA, kung may kaibigan kayo dito na willing kayong tulungan na makahanap ng employer, pwede pa din po. Pero kailangan nyo po munang alamin kung yung employer na makukuha nyo dito sa job bank or sa kaibigan ninyo na nag-recommend sa inyo, kung yung employer nyo dito na makukuha ay willing makipag-tie up dun sa agency sa Pilipinas. Yun ang unang-una nyong alamin. Mababasa ko po kasi sa mga comments na yung mga employer po nila ay nag-back out na. Yung iba po ay on process ng medical, yung iba po ay nakapag-biometrics na, ay nag-back out na po yung employer. Basahin nyo po yung mga comments, makakakita po kayo diyan ng mga patotoo ng mga worker na on process na and then nag-back out po yung employer nila. Kaya dapat una nyo pong alamin kung yung employer po ninyong makukuha dito directly, kahit po kayo high school graduate, kahit po kayo hindi enough yung experience, yung employer nyo po ba na nakuha dito directly ay willing makipag-tie up do sa agency, ay willing mag-asikaso dito sa Polo. Kung kami po dito sa BC ay mag-aasikaso yung employer nyong nakuha dito sa Vancouver, sa Polo, Vancouver. Kasi meron pong mga employer na tamad pong mag-asikaso at mag-personal appearance dun sa Polo. Kaya po yung iba ay nahahassle at instead na kumuha ng outside Canada, ay kukuha na lang po ng mga open working permit dito at yun na lang i-hire nila.
or doon na lang sila kukuha ng mga worker sa outside Philippines. For example, kukuha sila ng worker sa UAE, kukuha sila ng worker sa Hong Kong, kukuha sila ng worker sa Taiwan. So yun po yung nagiging problema. Kasi kung kayo po yung makakapag-apply ng direct sa Pilipinas papunta rito at hindi po yan nakipag-tie up sa agency at binaypass nyo po, hindi po kayo may issue ng OSC at possible okay na po lahat, pinadalan po kayo ni employer ng work ng kontrata ng ganyan-ganyan, and then hindi po kayo ma-issue ng OSC. Pagdating po sa immigration, doon po kayo magkakaproblema, hindi po kayo papapasukin ng airport. So may mga nababasa nga po ako na itong advisory ito hindi patas ang pagtrato sa mga kababayan natin dahil unang-una, bakit yung mga high school grad, undergrad, yun lang yung kailangan dumaan sa agency at itong mga professional na 1, 2, 3 pwedeng mag-direct hire. Dahil ba ang baba ng tingin nila doon sa mga high school graduate, undergraduate? Dahil ba sa tingin nila yun lang yung mga possible na maloko, ma-scam ng mga consultant? And for that, yung mga scammer po, gagawin ko po yan ng mga panibagong video sa mga susunod na araw. Hopefully bukas or mamaya magawa ko na rin po regarding doon sa mga consultant na nag-apply po kasi yung iba nating kababayan doon sa mga consultant na bibigyan sila ng mga pag-asa na makakaalis and then hihingan sila ng pera, may scam. Kaya po dumating tayo sa point na ganito na kailangan nyo dumaan sa agency kasi ang dami pong mga kababayan natin ang nahihikayat na magbayad, na magpadala kagad ng pera, and then kapag na-scam po, magsusumbong sa gobyerno. Kaya hindi ko naman po din masisisi yung mga nasa gobyerno natin kung bakit ganito na po yung ginawa nila, dahil nga po ang daming kababayan natin na nagpapadala ng pera kagad kahit wala pang kasiguraduhan, nadadala sa matatamis sa salita, and then pag nagpadala ng pera, naloko, magsusumbong sa gobyerno. Kaya ito po tayo ngayon, stop na yung direct hire dito sa Tier 4 and 5. So sa mga hindi po nakakaalam kung ano pong ibig sabihin ng NOC, yan po yung National Occupation Classification. Diyan po sila nagbe-base kung ano po yung mga kasi naka-classify po yan bawat NOC code. So doon po sa nagtatanong sa akin, sir, paano po yan kung agency po dumaan? May chance pa rin po bang ma-PR? So wala po yun doon. Yun po ay makikita nyo yung NOC code nyo sa work permit po ninyo pagdating nyo po dito. Kung kayo po ay food counter attendant, kung kayo po ay farm worker, kung kayo po ay butcher, kung kayo po ay welder, may nakalagay po doon na NOC code, and yun po yung babasihan nyo kung kayo po ay kwalipikado para mag-apply ng PRs. Depende po yan sa province na mapupuntahan nyo. Iba't ibang province po, Alberta, British Columbia, Ontario, Nova Scotia, kung saan pong province kayo nakapunta, and then makikita nyo po doon, malalaman nyo po kung yung pong inyong NOC code ay pwede pong ma-PR kasi iba-iba po yan Meron nga po dito na kagaya po nito may example na lang po ako sa inyo dito sa British Columbia. Hindi po lahat ng NOC code dito ay applicable sa PR. Kagaya po ngayon naglabas po ang Agri-Food Pilot ng mga pwedeng makapag-apply ng permanent residency, pero hindi po lahat kasama. Kagaya po ng ilang kababayan na natin na nakausap ko na nasa fish processing na aquaculture na sabi nga nila hindi daw kasama doon sa inilabas ng Agri-Food Pilot yung kanilang NOC, so hindi po sila applicable maka-apply ng PR. Ang sabi nga po nila sa akin, yun nga daw po ang problema sa kanila, para sila nag-uubos ng panahon, renew lang sila ng renew, pero wala sila pang kasiguraduhan kung kailan sila ma-PPR. Kasi po yung mga program na yan ay inilalabas po yan, taon-taon, nag-iiba-iba po yan. Kagaya po nitong inilabas na Agri-Food Pilot para sa mga farm worker, up to 2025 pa po ito pwede nyong pasahan para makapag-apply kayo ng permanent residency. Kaya masasabi ko po talagang medyo nakakadismaya kasi malilimitahan, kasi yung iba po nating kababayan na talagang pinagkaitan ng kapalaran na makapagtapos ng pag-aaral at ipinanganak na walang gininto ang kutsara, talaga pong kagaya po nito babasahin ko po sa inyo. Kung mapapansin nyo po dito sa page 34, cooks and butcher, nasa tier number 3 po sila. Tama? Ano po? So yan po ay pwede pong mag-direct hire. Pero paano naman po kung sila ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral pero meron silang experience sa mga ganyan? Ang tanong, pwede pa rin po ba silang mag-direct hire o dadaan pa rin po ba sila sa agency? Unlike po kasi before, na kahit po sila hindi nakapagtapos ng pag-aaral, kahit sila po ay high school grad, pero meron po silang mga experience na ganito, talaga pong nakakapag-apply po sila, nabibigyan po sila ng chance na mag-apply directly sa job bank. Makakapag-apply po sila kung may kaibigan po sila dito na willing silang i-recommend, makapag-provide ng working permit, LMIA, and then directly na po sila mag-apply dito.
Which is ngayon po, kung kagaya na lang po nito, na ganyan na yung sitwasyon, mahihirapan na po sila, kailangan na nilang dumaan sa agency. Meron po kasi tayong mga kababayan na talagang hindi naman po nakapagtapos, pero talagang may idea po sila kung paano mag-apply directly dito na hindi nadadaan sa agency, wala na po, kailangan na po nilang dumaan sa agency. At yung mga hindi po sapat yung kanilang maka-experience, nakakatsamba po na makakuha ng employer directly. So ito po ipapakita ko po sa inyo sa page number 48, food and beverage servers, food counters, meat cutters, light duty cleaners, and sa page 49, janitors, dry cleaning, yan po yung mga construction, delivery service. So, ito po yung tanong ko. Kung sa agency naman po sila mag-apply sa Pilipinas, nakalimitan po ay may mga age limit. At kalimitan po ay yung experience po talaga napakahabang kailangan na experience, sabihin na nating minimum of 2 years, kasi po yung iba nating kababayan, nakakatsamba po kahit 1 year experience. Nakakatsamba po kahit 1 year pababa yung experience, nakakapag-apply po sila direct. Ang problema nga lang po talaga ay kung sa agency na po sila dadaan, mawawala na po sila ng pag-asang mag-apply. Dahil gaya nga po ng inilabas na advisory, yung tier 4 and 5, hindi na pwedeng mag-apply directly. Kailangan na nilang dumaan sa agency. So what if hindi po nila na-meet yung requirement ni agency na age limit, na experience? So wala na po, wala na silang choice, wala na rin silang chance na mag-apply directly dito sa Canada. Kaya hindi maiwasan na may mga nagagalit talaga at binabasa ko talaga yung mga comments, yung mga hinaing nila sa gobyerno na bakit nga daw pinagpilian pa, bakit selective daw, bakit 1, 2, 3 pwedeng mag-apply direct dahil professional sila, at yung mga low wage or yung mga talagang hindi nakapagtapos, walang enough experience, nawala na ng chance, kailangan dumaan ng agency. Kung may sapat na experience, makakapag-apply naman po sa agency. Yun nga lang, malilimitahan. Hindi naman po ito applicable sa lahat. Malilimitahan po. Kung kayo po ay high school graduate, undergraduate, and then kayo naman po may sapat na experience, 2 years, 3 years, at nag-apply naman po, nakakaalis naman po dyan sa mga agency. Yun nga lang talaga, nabawasan or nalimitahan yung mga pagkakataon na makapag-apply sila dito sa Canada, kahit na direct or job bank na lang at hindi nadadaan sa agency. Abangan nyo po yung susunod kong gagawin na video kung ano po yung mga option at ways para makaalis pa rin po kayo at makapag-apply directly na hindi nadadaan sa agency. May i-upload po akong mga video sa mga susunod na araw. Abangan nyo po yan kung ano po yung ibang option nyo para makapag-apply po kayo directly dito sa Canada na hindi nadadaan ng agency. Abangan nyo po yan sa mga susunod na araw. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat sa panonood. At kung nagustuhan nyo itong video natin, huwag nyo kalimutang i-subscribe, i-like at i-share nyo na rin para makarating sa mga kababayan natin na nangangarap makarating dito sa Canada. Maraming salamat sa panonood. Mabuhay po kayo lahat. Love you all. God bless. Bye-bye. Yeah.